Puno ng sigla ang taon ng pag-aaral sa Coastal Heights High kung saan si Viola Hastings, isang junior, ay namumukod-tangi bilang manlalaro ng soccer. Siya'y matapang, nakakatawa at sawang-sawa sa kanyang nobyong si Justin na minamaliit ang kanyang pagkahilig sa sport. Nang bigla ang buwagyan ng girls soccer team dahil sa di umano'y kawalan ng interes, labis ang pagkadismaya ni Viola. Ang mapanlait na komento ni Justin na hindi naman kailangang maglaro ang mga babae ay nagbunga ng mainit na paghihiwalay sa parking lot ng paaralan, kung saan buong tapang na idiniklara ni Viola, patutunayan kong mali ka. Sa bahay, nalaman ni Viola na ang kambal niyang kapatid na si Sebastian ay hindi papasok sa unang araw ng semestre sa karibal na paaralang Illyria Academy upang habulin ang kanyang mga pangarap na tumugtog sa LA kasama ng banda niya. Nakakita si Viola ng pagkakataon upang magpatuloy sa paglalaro, magpanggap bilang si Sebastian upang makasali sa boys soccer team ng Illyria. Tinulungan siya ng kaibigan niyang si Paul, ang isang theater kid na eksperto sa makeovers, at sinuotan siya ng maikling peluka, peking sideburns at maluwag na kasuotan. Mukha kang discount skater boy, biro ni Paul, ngunit determinado si Viola. Bilang si Sebastian, dumating siya sa Illyria at nakita ang roommate niyang si Duke Orsino, ang tahimik ngunit karismatikong captain ng soccer team, na agad siyang tinignan ng may pagdududa dahil sa kanyang payat na pangangatawan. Sa isang komedikong montage, nahirapan siyang umarte na parang lalaki, palpak sa fist bumps at sobrang pinipilit ng lalim ng boses. Sa unang ensayo, napahanga siya ng lahat sa kanyang footwork, ngunit muntik nang mabunyag ang sikreto ng ihagis ni Toby ang tuwalya sa kanya sa locker room at nahuli niya ito sa mala cheerleader na galaw. Samantalang napansin niya si Monique, ang mapanlinlang na ex ni Sebastian, na tinitigan siya ng may hinala. Sa dorm, nagbukas ng loob si Duke kay si Sebastian tungkol sa pressure na kanyang dinadala upang manalo laban sa Coastal Heights. Nabigla si Viola sa ipinakitang kahinaan ni Duke at may naramdaman siyang kakaiba, ngunit binaliwala niya ito. Narinig ni Viola na sinasabi ni Duke kay Toby na gusto niya si Olivia, isang mahiyain na estudyante ng Illyria na nagdulot ng selos na hindi niya maipaliwanag. Lumubog ng husto si Viola bilang Sebastian sa buhay sa Illyria. Pinapaganda ang kanyang pagpapanggap sa tulong ni Paul sa pamamagitan ng mga late-night video call. Sanay na siya sa guy talk sa dorm, ngulit nagdudulot ng katatawanan ang kanyang mga pagtatangkang magmukhang cool, tulad ng pagkadula sa soccer ball habang nagyayabang. Unti-unting nagugustuhan siya ni Duke na inimbitahan siyang mag-ensayo ng magkasama. Sa montage ng mga drills, lumiwanag ang galing ni Viola na nagbigay sa kanya ng respeto ni Duke. Ang kanilang banter, tinawag ni Viola si Duke na Captain Tryhard na sinagot naman ni Duke na "At least I don't kick like a toddler" ay nagbabadya ng chemistry. Sa coffee shop, nagkita si Viola bilang Sebastian at si Olivia na nabighani sa kanyang awkward na kabaitan nang tulungan niya itong pulutin ang mga natapong libro. Napangiti ng malandi si Olivia, bagay na nakaantig kay Viola, lalo't na pagtatanto niyang ang disguise niya ay nakakaakit ng maling tao. Samantala, si Monique na nananatiling mapaghinala ay tinanong si Sebastian tungkol sa mga nakaraan nilang dates at halos di makalusot si Viola sa kanyang mga palusot. Bumalik sa paaralan, nakatanggap si Viola ng text mula sa matalik niyang kaibigan sa Coastal Heights, si Yvonne, tungkol sa nalalapit na laban ng Illyria at Coastal Heights. Hindi alam ni Yvonne ang plano ni Viola. Binanggit din niya na may bagong girlfriend na si Justin na nag-audio kay Viola na lalo pang magpursige. Sa ensayo, tinulak ni Coach Dinklage si Sebastian na maging mas agresibo at sa isang nakakatawang eksena, nabangga ni Viola si Duke ng sobrang lakas at napadapa sa ibabaw nito. Tumawa ang lahat, ngulit ang titig ni Duke ay nagpatibok ng puso ni Viola. Ang kanilang banter, tinawag ni Viola si Duke na Captain Tryhard na sinagot naman ni Duke na "At least I don't kick like a toddler" ay nagbabadya ng chemistry. Nahihirapan si Viola na mapanatili ang kanyang disguise habang lalong umiibig si Olivia sa Sebastian.
Sa aklatan, humingi ng tulong si Olivia sa Sebastian para sa isang poetry project at dahil sa kabaitan ni Viola, lalo lamang niyang napaibig ito. Inanyayahan siya ni Olivia sa school dance at dahil sa kaba, pumayag si Viola upang hindi mahalata. Sa dorm, ipinagtapat ni Duke kay Sebastian ang kanyang pagkakagusto kay Olivia at humingi ng payo. Sa pagtatagong naramdaman, nagbigay si Viola ng mga nakakatawang maling tips tulad ng pagsulat ng rap para kay Olivia. Sa dance, umiwas si Viola sa mga pagsuyo ni Olivia gamit ang mga katawa-tawang galaw habang pinagtatawanan sila ni Toby at Andrew. Si Duke naman ay sinubukang gawin ng kanyang rap na nauwi sa sakunang nakakahiya na naging dahilan ng biruan at flirty argument nila ni Viola. Dumating si Monique sa dance at nagbitiw ng mga pahiwatig kay Olivia na si Sebastian ay hindi kung sino ang sinasabi niya. Nagkunwaring may sakit si Viola at tumakbo sa banyo. Halos mabunyag nang muntik siyang mahuli ni Andrew habang inaayos ang piluka. Sa dorm, napansin ni Duke ang pagiging aligaga ni Sebastian at tinanong kung may problema. Nais sanang umamin ni Viola, ngulit imbes ay nagkwento siya tungkol sa kanyang pagmamahal sa soccer, isang damdaming kapareho ng kay Duke. Lalong lumalim ang kanilang koneksyon ngunit umatras si Viola dahil sa takot na mabunyag. Nang abisuhan ni Paul si Viola na hindi natuloy ang gig ni Sebastian sa LA at babalik na siya bukas sa Elyria, napatitig si Viola sa kawalan. Wala na akong oras. Nababalisa si Viola nang mapanatili ang kanyang pagpapanggap habang papalapit na si Sebastian. Nakipagkita siya kay Paul sa diner upang magplano, ngunit naputol ito nang dumating si Duke na inimbitahan siyang sumama sa team bonding night. Hindi makatanggi si Viola at sumama, nag-enjoy sa pizza at video games at lalo silang naging malapit ni Duke sa kanilang pagkahilig sa mga lumang arcade games. Nang bahagyang itulak siya ni Duke, umusog ang kanyang piluka at agad siyang nagpaalam, sinasabing sumakit ang tiyan. Samantala, dinalaw ni Yvonne ng Elyria upang manmanan ang mga kalaban. At napansin niya si Sebastian. Nalito siya at nag-text kay Viola na nagsinungaling na siya'y may sakit sa bahay. Naging mapaghilala si Yvonne. Sa ensayo, nagkasabot sina Monique at Justin na nasa Elyria para sa isang soccer showcase upang hulihin si Sebastian sa malaking laban. Nasaktan si Olivia dahil sa paglayo ni Sebastian, kaya't sumulat siya ng tuos-pusong liham na binasa ni Viola na puno ng guilt. Si Duke, ramdam ang stress ni Sebastian, ay nagbigay ng pep talk tungkol sa pagiging totoo sa sarili. Isang payong may matinding kabalintunaan. Halos umamin si Viola, ngunit dumating si Toby, dala ang balitang bumalik na si Sebastian. Sa isang nakakatawang habulan, nakita ni Viola si Sebastian kasama si Monique na tinatanong ito tungkol sa dobleng buhay nito. Nagtatago si Viola sa likod ng puno. Pinapanood si Sebastian na papunta sa dorm kung saan naghihintay si Duke. Mahina niyang ibinulong, "Patay ako." Dumating ang araw ng malaking laban. Bilang si Sebastian, ikinulong ni Viola ang totoong Sebastian sa janitor's closet matapos ang mabilis at nakakataong paliwanag na tinanggap naman ni Sebastian. Sa field, buong puso siyang naglaro. Naka-score ng goal na nagpahanga kay Justin at sa buong kupunan ng Coastal Heights. Sa halftime, inilatag ni Monique at Justin ang kanilang patibong. Ipinahiya si Sebastian sa publiko bilang peke. Sa gulo, hindi sinasadyang hinatak ni Toby ang peluka ni Viola na nagbunyag sa kanyang tunay na pagkatao sa harap ng lahat. Natahimik ang buong stadium. Si Duke ay halatang nasaktan, Olivia ay nalito at Coach Dinklage ay galit na galit. Ngunit natatag siyang tumayo at inamin ang totoo. Nagpanggap siya upang patunayan na kayang makipagsabayan ng mga babae sa mga lalaki. Tinuligsan niya ang kawalan ng katarungan sa pagkakatanggal ng kanilang kupunan na umani ng palakpakan mula sa ilan niyang kakampi. Umalis si Duke, sugatan ng tiwala, habang si Olivia ay natawa at pinatawad siya, sabay sabing, "Isa kang alamat." Nagpatuloy ang laro at sa pagkakataong ito, bilang sarili na, pinamunuan ni Viola ang Elyria sa panalang goal.
Sa locker room, hinarap siya ni Duke. Aminadong nasaktan, ngunit inamin din na nahulog siya sa kanya. Wig o wala. Niyakap ni Viola ang katapatan nito. Sa post-game party, nagkita sina Olivia at ang totoong Sebastian at agad nagkapalagayang loob dahil sa musika. Lumabas si Duke upang hanapin si Viola na humingi ng tawad ng may ngiting. Mukhang hindi pala ako ang lalaking inakala mo. Sumagot si Duke, buti nga, mas gusto ko kung sino ka talaga. Naghalikan sila sa ilalim ng mga bituin habang nagpalakpakan ng team. Nagtapos ang kwento sa Coastal Heights kung saan ang talumpati ni Viola ay nagbigay inspirasyon sa principal upang ibalik ang girls soccer team. Magkahawak kamay silang lumakad ni Duke sa field handang harapin ang susunod na laban. Nang magkasama,